Hi guys! So medyo matagal na din ako hindi nakakakwento sa inyo dahil busy ang ate nyo. So kung sino hindi nakapanood ng una kong video panoorin nyo na. Sa nakanood naman gagawan ko ng part 2. Ito na nga, grade 9 ako nito. Salbaha kasi ako dati at pasyando siguro ikakasaya ko yun. Nagka-boyfriend kasi ako nun actually tumagal kami ng 1 taon. Dahil nalaman nila mama na kakaiba na pala ginagawa ko ay pinag-usapan nila na ni papa na sa kapatid daw muna ni mama ako titira para naman tumano ako. So yun ako naman excited na pumunta kasi akala ko napapadali buhay ko dun. Malayo yun sa amin mga 2 oras ang biyahe. Kinabukasan ng madaling araw umalis na ko sumama na ko sa tito ko. Actually okay naman trato nila sakin, nung una. Pero patagal ng patagal, kinukuha nila ng lahat sakin. Nung mga ilang buwan na ko sa bahay ng tito ko syempre grade 10 na kunid ko din ng gadget dahil sa mga activities. Alam nyo ba kung anong nangyari? Pati cellphone kinuha grounded ako ng ilang buwan kahit sino naman siguro sa atin hindi kaya ng walang cellphone diba? Yung akin sobrang hirap okay lang sana kung may TV sila or kapitbahay wala Alam nyo ba kung ano ginagawa wala tulala. Yung time na yun hindi ko alam na may iba na palang binabalak si tito sakin. Kada naliligo ako andan siya sa labas. Syempre ako naman na may trust issue nag-o-overthink ako na what if sinisilipan niya ko. Totoong hinala pala. Alam nyo ba? Lagi niya kong kinukwentuhan about sa past niya na ginalaw niya daw. Syempre ako wala akong choice kundi makinig. Nung time na wala asawa ni tito, 2 na lang kami naiwan. May 2 din kasing anak si tito pareho silang bakla. Yung isa kasing anak ni tito nagtatrabaho na. At yung isa naman ay nag-aaral ng kolehiyo. So yun na nga. Kinukwentuhan na naman niya ko about sa katrabaho niya daw at sa pamangkin ng katrabaho niya. Tinatanong daw ng pamangkin ng katrabaho niya kung ano pakiramdam ng sex. Nung time na yun naliligo ako kasi yung liguan namin dang poso o bomba tawag dun yung Gina pump. Alam nyo na siguro tawag dun. Nung pumasok na ko para magbihis. At paglabas ko nakita ko siya sa pintuan nakayuko na sumisilip dun pagbukas ko nakita ko siya. Nang laki mga mata ko noon that time. Nung tinanong ko siya nabubulol siyang nagsisilita alam ko naman na